Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po dahil nahabag ka po sa amin ng mga naligaw sa kasalanan at lumayo sa iyo. Nagpapasalamat kami dahil sa dakilang biyaya na inako ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin. At sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, nalinis ang aming mga kasalanan magpakailanman at naligtas kami na wala kaming anumang ginawa. Ngayon, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa iyong harapan upang mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa gitna ng banal na kapulungan na lumalakad kasama ka. Nagpapasalamat po kami dahil dito. Samahan at tignan nawa kami ng Panginoon sa oras na ito. Pakiusap, hawakan mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay. Kung may sino man sa gitna namin ang hindi pa lubos na nakakaunawa ng biyaya ng Diyos, buksan mo ang kanilang puso upang tunay nilang maunawaan ang iyong dakila at kamanghamanghang biyaya at matanggap nila ang kaligtasan. Punuin mo po ang bawat isa sa amin ng iyong salita, biyaya at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mabuhay kami ng karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos na walang ikakahiya. Dalangin namin na palakasin mo po kami sa pamamagitan ng iyong karunungan at kapangyarihan. Punuin nawa ng Panginoon ang maraming mga iglesia sa buong mundo at ang lahat ng mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo kahit sa mga mahihirap na sitwasyon sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Patnubayan nawa sila upang matapang na magpatotoo ng Ebanghelyo ng Panginoon sa anumang sitwasyon na nag-aakay ng maraming nawawalang mga kaluluwa na makarating sa harapan ng Panginoon at makatanggap ng kaligtasan. Sa oras na ito, samahan nawa kami ng Panginoon at higit kaming turuan ng dapat naming gawin. Kami mga lubos na mahihina pa at taglay namin ang maraming bagay na hindi nararapat sa paningin ng Diyos. Pakiusap, palakasin mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at gawin mo po kaming mas ganap upang mabuhay kami bilang mga anak ng Diyos na walang ikakahiya. Ihanda mo po kami upang maging karapat-dapat sa papuri, kaluwalhatian at karangalan sa nalalapit na muling pagdating ng Panginoong Hesus. Panginoon, na nagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran maging sa ngayon, ihayag mo po sa amin ang iyong banal na kalooban at mas turuan mo po kami sa dapat naming gawin. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia, mga awit 1, verse 1 hanggang 6. Mga awit 1, verse 1 hanggang 6. Mga awit 1, verse 1 hanggang 6. Babasahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Noong nakaraang Huwebes, nagkaroon tayo ng meeting bilang paghahanda
para sa summer retreat sa ating Galilee Retreat Center. At maraming mga brothers at sisters ang nagtipon mula sa buong bansa. Ang bilang ng mga dumalo ay napakalaki, kaya hindi nagkasya lahat sa main hall. At ang mga hindi nakapasok sa Faith Hall ay nakisali sa pamamagitan ng video sa Hope Hall. Bawat taon, ang bilang ng mga dumadalo sa summer retreat ay patuloy na nadaragdagan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng summer retreat, ang bilang ng mga taong nakakatanggap ng kaligtasan marahil ang pinakamalaki. Pinapahalagahan natin ng labis ang retreat center at masipag nating ginagawa ang construction nito. Dahil sa may kakulangan pa rin sa lodging, nagsimula na tayong magtayo ng karagdagang 3 matutuluyang mga gusali para sa lodging. Sa ngayon, isinasagawa na ang simula ng pagtatayo at inaasahan natin na ang construction ay aabot ng halos 2 taon. Kapag nakumpleto, ang 3 gusali na ito ay magbibigay ng halos 480 na lodging units. Kaya medyo madaragdagan ang kapasidad kumpara sa mayroon tayo ngayon. Ito'y malaking proyekto kasama ang mga karugtong na gusali. Ang buong lugar ng construction ay inaasahang aabot sa 33,000 square meters. Ang halaga ng construction ay medyo tumaas sa ngayon. At inaasahan na lalagpas ito sa 2.4 billion pesos. Sa kabila nito, ang mga iglesia sa buong bansa ay nagtutulungan upang suportahan at maisagawa ang proyekto. Magpapasalamat tayo kung lahat ay magkakaroon ng interes, manalangin at sasali ng buong puso nila hanggang sa matapos ito. Sa pamamagitan ng retreat center, hindi lang tayo nakakapagdaos ng mga retreat, kundi nagtitipon din tayo mula sa buong bansa para sa fellowship, sa education at retreat ng mga ministers. May mga spring retreat, fall retreat, at 7 summer retreat. Bawat isa ay may dumadalong lagpas sa 10,000 tao. Dagdag pa rito ang idinadaos na winter retreat, kung saan nagtitipon din ang mga youth group sa retreat center. Ang retreat center ay ginagamit sa mahalagang paraan na kung wala ito, ang ating iglesia ay magiging labis na iba ngayon. Sa pamamagitan ng retreat center, ang mga iglesia sa buong bansa ay nagkakaisa, nag-aaral ng sama-sama ng salita, nag-evangelize, at aktibong nakikibahagi hindi lamang sa mga pambansang misyon, kundi maging sa pandaigdigang misyon. Maging sa ngayon, ang retreat center ay medyo malaki. At kapag ang bagong lugar na itinatayo ay natapos na, naniniwala ako na wala ng mas malaki pang retreat center kaysa atin sa buong mundo. Hindi natin ito ginagawa para maikumpara sa ibang mga church, kundi dahil sa kinakailangan ito. Kaya nga mahalaga na manalangin tayo at makiisa sa gawaing ito. Bago dumating ang Panginoon, dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang dalhin ang maraming mga kaluluwa sa kaligtasan na sinasamantala ang huling pagkakataon na ibinigay sa atin. Ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang mensahe na may pamagat na
ang daan ng isang tunay na Kristiyano base sa mga awit chapter 1. Maaring hindi ko matapos ang lahat ng nasa mga awit 1 sa araw na ito. Pero magbabahagi ako hanggat may oras. Gaya ng alam nyo, maraming mga bahagi ng mga awit ang isinulat ni Haring David ng Israel. Si David ay manunugtog, bihasa sa pagtugtog ng mga instrumento at isa ring makata. Hindi lamang siya nabuhay ng buhay na tapat na nagtitiwala sa Diyos at maalab na naglilingkod sa Kanya, kundi naipahayag niya rin ng maganda ang kanyang pananampalataya sa mga awit. Ang mga awit 1 ay itinuturing na kinatawan ng buong aklat ng mga awit mula chapter 1 hanggang chapter 150. Ang karamihan sa mga awit ay pinaniniwalaang isinulat ni Haring David. Ngayon, pag-iisipan natin ang mga awit chapter 1 na maaaring pamilyar na kayo. Pero makikita nyo na ang mensahe ay mahirap maunawaan sa unang tingin. Kaya gusto nating malalim na pagbulayan ang bawat talata at matanggap ang turo ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit. Pag-aralan natin ng sama-sama ang mga aral na nais niyang ibigay sa atin. Sa mga awit 1, verse 1. Mapalad ang taong. Pero sino ang mapalad na tao? Ang pagpapalang ito ay hindi ang uri ng pagpapala na sinasabi ng mundo. Maaring itinuturing ng mga tao sa mundong ito na ang kayamanan, pagiging mas magaling kaysa ibang tao, maluhong pamumuhay, masarap na pagkain at eleganteng mga damit ang mga pagpapala. Pero ang pagpapalang sinasabi ng Diyos ay hindi ang mga gayong pagpapala. Kung ibubuod, ang mapalad na tao ay ang taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos, na ipanganak na muli at naligtas na Kristiyano. Ang mga Kristiyano ang tinatawag ng Diyos na mapapalad. Sa aklat ng Mateo, sa chapter 5, 6 at 7, nakilala bilang sermon sa bundok, kung saan ipinahayag ni Jesus ang mahabang pangaral sa bundok. Sa unang bahagi ng chapter 5, binanggit niya ang tungkol sa mga taong mapapalad. Mateo 5:3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Labis itong iba sa makamundong konsepto ng pagpapala. Iniisip ng mundo na ang mayayaman ang mapapalad. Ngunit sinasabi dito ni Jesus ang dukha. Lalo sa Mateo 5 verse 3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Silang mga maliligtas at makakapasok sa langit. Santiago chapter 2 verse 5. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Mateo 11:5, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Maraming kayong mga talata. Sa mga nagtitipon dito ngayon, maaring may ilang mga mayaman. Hindi nagpupunta rito ang napakayamang mga tao. Abala sila sa pag-travel, sa paglalaro ng golf, at pagsasaya sa mga pisikal na kasiyahan. Parang kapag ang tao ay pisikal na mayaman, hindi nila iniisip ang tungkol sa kaluluwa nila. At kapag mayaman sila sa mundong ito, hindi nila pinag-iisipan ang tungkol sa kabilang buhay. Sa pagmamataas nila, iniisip nila na kaya nilang gawin ang anumang bagay. Kaya hindi sila nabaling sa Diyos. Kaya nga, tunay na mahirap para sa mayaman ang maligtas. Lumaki akong napakahirap.
At kung babalikan ko ito ngayon, naunawaan ko na ang mabuhay sa kahirapan ay isang malaking pagpapala at kayamanan. Kung nabuhay ako sa isang mayamang pamilya at nabuhay ng maluho, nasaan kaya ako ngayon? Pareho din sa ating lahat. Kaya sa Mateo 5 verse 3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin nito, maaari silang maligtas. Sa aklat din ng Mateo chapter 5 verse 4, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Hindi ito tumutukoy sa pagkahapis dahil sa mga pisikal na bagay, kundi ang mga nahahapis dahil sa kanilang mga kasalanan. Upang maligtas, kailangan ng taong maging dukha sa espiritu. At ibig sabihin ng maging dukha ay maunawaan ng pagiging walang kabuluhan ng buhay, ang pagdating sa mundong ito na walang dala, at ang pag-alis ng walang dala. Isa pang aspeto ang makilala na tayo ay mga makasalanang nahiwalay sa Diyos at makaramdam ng kalungkutan dahil sa mga kasalanang iyon. Kaya ang ibig sabihin ng mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Na ang mga nahahapis dahil sa kanilang mga kasalanan ay makakatanggap ng kaaliwan. Gaano nga kalaking kaaliwan na mapatawad ang mga kasalanan ng tao kahit na karapat dapat sila sa parusa dahil sa kanilang maraming mga kasalanan. Kaya nga ang nahahapis dahil sa kanilang mga kasalanan ay aaliwin. Ibig sabihin, maunawaan nilang biyaya ng Diyos at tatanggap ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Mateo 5 verse 5 naman, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang maging mapagpakumbaba, gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Tinutukoy nito ang pusong tahimik na sumusunod sa salita ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap. Pagkatapos maligtas, isang mapagpakumbabang puso ang nabubuo, isang puso na tahimik na sumusunod sa salita ng Diyos, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Hindi ibig sabihin nito na tatanggap sila ng anumang bagay sa mundong ito, kundi tatanggap sila ng walang hanggang pamana. Mateo 5:7, mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Ang mga nakatanggap ng biyaya at habag ng Diyos ay kaya ring magpakita ng habag sa iba. Tama po? Ang ibig sabihin ng pagiging mahabagin ay pagkakaroon ng puso na ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa mga nananatili pa sa kasalanan na ninanais ang kanilang kaligtasan. Ibig sabihin din nito ang pagpapakita ng awa sa mga ligtas na nananatiling mahina ang pananampalataya. Mateo 5:7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ibig sabihin kapag nagpakita tayo ng habag sa ibang tao, tatanggap tayo ng mas malaking habag mula sa Diyos. Mateo 5 verse 8 naman, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Noong naligtas tayo, ang mga puso natin ay unti-unting nababago ng salita ng Diyos at ang Espiritu Santo. Ang ating mga puso na mas madaya at masama kaysa anumang bagay ay naging tunay na dalisay. Kapag naging malinis ang puso, makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, mabubuksan ang ating espiritual na mga mata. Para sa mga nag-aaral ng Biblia, ngunit may mga pusong puno ng kasalanan, nananatiling malabo ang Biblia. Mateo 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, maunawaan ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na may malinis na puso. Mateo 5 verse 9 naman, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ang mga naligtas ay nakikipagpayapa sa Diyos. Hindi po ba? Tayo na dating mga kaaway ay naipagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ang mga naipagkasundo sa Diyos ay hindi lamang nagdadala ng ibang mga kaluluwa sa Panginoon upang makipagpayapa,
kundi kailangan ding mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng mga ligtas. Ibig sabihin ng mapagpayapa ay pagsuko sa sarili at pagtanggap sa ibang tao. Ang mga ligtas na mga tao ay dapat na magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi gabayan din dapat nila ang mga hindi paligtas na magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sinasabi sa Colossus chapter 1 ang tungkol kay Jesus. Colossus 1 verse 20, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ang mga taong iyon, Mateo 5:9, sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Tayo na dating malayo sa Diyos ay nabubuhay sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos at sa mga mananampalataya. Ito ang iglesia. Kaya nga, isa pang malinaw na katibayan ng kaligtasan ang pakikipagkasundo sa mga ligtas na mananampalataya. May ilang mga nagsasabing mga naligtas sila, ngunit hindi nila kasundo ang ibang mananampalataya o hindi nakikiisa sa kanila. May ganito po ba? Mayroong mali rito. Sinabi ni Jesus, Mateo 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Tinipon tayo ng Diyos na mga humayo sa sarili nating mga daan. Malayo sa Diyos, kay Kristo. Ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Ang iglesia ay tinawag upang magkaisa, gaya ng sinabi sa Efeso chapter 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang mga taong gumugulo sa pagkakaisang ito ay kumikilos laban sa gawa ng Panginoon. May ilang mga tao ang hindi kayang mapanatili ang kapayapaan sa ibang mananampalataya dahil matitigas ang ulo nila. Laging sinusunod ang sarili nilang kalooban at mabilis humatol sa iba. Hindi dapat maging ganon. Kailangan nating magkaroon ng bukas na puso. Gayun din sa Mateo 5:10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Unang beses na sinabi ang tungkol sa kaharian ng langit sa talatang ito. Matapos isulat ang 7 pagpapala, ang punto nito ay sino mang makatanggap ng 7 pagpapalang ito ay haharap sa pag-uusig habang nabubuhay sa mundo, gaya ng kung paano inusig ang Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa katwiran, dahil sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, sila'y mapapalad sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya nga sa Mateo 5 may 8 pagpapala, ang 8 pagpapala. Ngunit sa awit 1, sinabi, mapalad ang taong. Sa palagay ko po, ang sinasabing mapalad ang taong ay hindi lamang ligtas, kundi maging ang pag-uugali ng isang ligtas na Kristiyano na sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5. Ang taong mapalad ay isang Kristiyano na naunawaan ng biyaya ng Diyos at naligtas. May mas higit pa bang mapalad kaysa taong nakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan ng kaluluwa at may kasiguraduhan na makakapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Tuwing kumakanta tayo ng himno sa araw ng Pasko, joyful, the Savior has come. He wants to bless us. He wants to bless us. Ano ang pagpapala na ibinigay sa atin ni Jesus? Madalas na iniisip ng mga tao sa mundong ito ang mga pisikal na pagpapala. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, pagpapalain ka. Kaya ngayon, maraming tao ang nananampalataya kay Jesus, ngunit naghahanap sila ng pagpapala ng laman sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya nga kapag nakita ninyo silang nananalangin sila para sa kalusugan ng kanilang buong pamilya,
na lumago ang negosyo ng kanilang mga asawa at upang ang lahat ay maging nasa ayos. Umaasa ang mga tao sa mundo ng pagpapalang ninanais nila. Ngunit ngayon, ang pagpapala ng mga ligtas ay hindi lamang iyon. Kung iyon ang pagpapala, si Jesus ay naparito sa sanlibutan at nabuhay sa pinakamahirap na kalagayan. Ipinanganak siya sa sinapupunan ng isang birhen at dahil walang lugar kung saan siya ipapanganak, ipinanganak siya sa sabsaban kung saan nakatira ang mga hayop, kung saan kumakain ang mga kabayo. Lumaki siya na anak ng isang mahirap na karpintero sa loob ng 30 taon. Walang lugar na mapagpahinga ng kanyang ulo sa loob ng kanyang pampublikong paglilingkod sa loob ng 3.5 taon. Tanging krus lamang ang mayroon si Jesus. Gaano siya kadukha? Si Apostol Pablo naman, na malapit na tagasunod ni Jesus, siya isang taong nakapag-aral ng mataas na antas ng edukasyon sa paanan ni Gamaliel, bago pa man niya nakilala si Kristo. Pilipos 3 verse 5, Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, ipinanganak siya sa lipi ni Benjamin, kung saan ipinanganak ang unang hari ng Israel at pinangalanan siyang Saul gaya ng sa unang hari. Kaya dakila siyang tao para sa sanlibutan. Isa siyang Hudyo at mamamayan ng Roma. Ngunit matapos niyang makilala si Jesus, siya ay naging dukha. Patuloy siyang tinutugis ng mga Hudyo upang patayin. Ilang beses na siyang muntik mamatay at ilang beses na rin nabilanggo at nabugbog ng ilang ulit. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain, nanginginig at nilalamig, pinagbabato at itinapon. Ngunit bumangon siyang muli at nangaral. Nagtungo siya sa Roma at nangaral doon ng 2 taon at pagtagal ay pinugutan ng ulo. Siya isang taong nanampalataya kay Jesus at namatay. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto 6:10, gaya ng walang pag-aari, gayunman mayroon ng lahat ng bagay. Hindi lamang si Apostol Pablo, ngunit maging tayo na maaaring maging dukha sa sanlibutan para sa kapakanan ni Kristo. Subalit tayo ay mga mamamayang espiritual, pinakamayaman at pinagpala. Kaya dang sabihing mapalad ang taong na nakasulat sa awit 1, ito ang mga born again Christian. Ikaw at ako ay kasama roon. Mapalad ang taong. Ito ang mga ligtas na Kristiyano. Tayo ang mga taong nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Naligtas ang ating mga kaluluwa na naging mga anak ng Diyos at nagkaroon ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Anong dakilang pagpapala pa ang maaari tayong magkaroon? Ganito dapat mabuhay ang mga pinagpalang mga Kristiyanong born again. Ito po ang simpleng paliwanag. Mapalad ang taong, awit 1, verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Hindi niya ito sinusunod. Sino ang makasalanan? Sa Biblia, ang dakilang makasalanan ay ang dyablo. Tama po? Sa Isaiah 14:12, makikita natin na nakuha ni Lucifer ang 3 bahagi ng mga anghel sa ilalim ng kanyang pamumuno at hinamon ang Diyos. Napalayas siya mula sa Diyos sapagkat nais niyang maging gaya ng Diyos. Kaya sa Mateo 25 verse 41, sinabi, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Si Satanas, ang dyablo, sila ay iisa. Ang 3 bahagi ng mga anghel ay napalayas sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sila ang mga napalayas na mga anghel. Sinabi niya na hindi inihanda niya ang walang hanggang impyerno para sa tao, kundi sa kanila. Ngunit hindi pa sila pupunta sa impyerno ngayon.
Gayunpaman, ang kanilang tadhana ay ang mapunta sa walang hanggang impyerno. Panandalian silang pinalayas ng Diyos. Bakit? Sa Kawikaan 16 verse 4, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. Ginagamit ng Diyos ang lahat sa mundong ito para sa sarili niyang layunin. Ngunit mahirap maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa kanyang layunin, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. Ginagamit din niya ang dyablo. Paano niya ginagamit ang dyablo? Sa mga nilikha ng Diyos, sinasabing ang mga anghel ang pinakamaluwalhating mga nilalang. Sila ang pinakamakapangyarihang nilalang kasunod ng Diyos. Gayunpaman, ang mga anghel ay mga espiritu na naglilingkod sa Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos. Sila ay mga manggagawa ng Diyos. Hindi maaaring maging anak ng Diyos ang mga anghel. Hindi maaaring maging babaeng ikakasal kay Kristo. At hindi namatay si Jesus sa krus para sa mga nagkasalang anghel. Hindi niya pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Kapag nagkasalang isang anghel, tapos na ito para sa kanila. Inihanda ang walang hanggang impyerno para sa kanila. Ngunit bago sila mapunta sa impyerno, ginamit sila ng Diyos. Paano sila ginagamit ng Diyos? Ang layunin ng paglikha ng tao ay ibang-iba sa layunin ng paglikha ng anghel. Nilikha ang tao upang maging gaya ng Diyos, sa wangis ng Diyos. Ngunit sa halamanan ng Eden, Genesis 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilikha ng Diyos si Adan at Eva. At syempre, nilikha sila ng Diyos ayon sa kanyang wangis na tumutukoy sa kaluluwa. Ngunit anong nangyari sa halamanan ng Eden? Nang nilikha sila sa wangis ng Diyos upang maging gaya ng Diyos, dapat silang mabuhay habang buhay na gaya ng Diyos. Dapat na pumasok ang mga tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat silang umakyat sa parehong posisyon ng kaluwalhatian na gaya ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mga tao sa wangis ng Diyos upang maging gaya sila ng Diyos. Gayunpaman, si Adan at Eva ay marumi. Dahil nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang mapunta sa langit, at upang maging anak ng Diyos, upang maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit hindi ngayon. Hindi pa siya ganap. Hindi pa siya perpektong nilalang. Bakit? Upang makamit ang kaluwalhatian ng pagiging gaya ng Diyos, dapat siyang makapasa sa isang pagsusulit. Ang maging gaya ng Diyos ay hindi isang bagay na binibigay ng walang bayad. Dapat kang maging karapat-dapat sa kaluwalhatiang ito. Dapat kang makapasa sa pagsusulit. Anong uri ng pagsusulit ito? Dapat mong malagpasan ang pagsusulit ni Satanas. Ang dyablo na pinalayas ay sinusubukang maging gaya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi kaagad dinala ang dyablo sa impyerno. Ngunit ginagamit ang dyablo sa layuning iyon. Sa Genesis 1, nilikha ng Diyos ang liwanag sa unang araw. Genesis 1:4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Sa pangalawang araw, nilikha niya ang kalawakan. Ang kalawakan ay isang makapal na ulap sa ibabaw ng daigdig na may tubig sa ilalim ng kalawakan at tubig sa ibabaw ng kalawakan. Ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan ay naging gaya ng karagatan. At ang mga tubig sa ibabaw ng kalawakan ay malinaw at nakapalibot sa mundo. Ang kalawakang iyon ay tinatawag nating kalangitan, kung saan ang ibon ay nakakalipad at ang mga eroplano ay nakakadaan.
Ngunit nang nilikha ng Diyos ang kalawakan, walang binanggit na sinabi niyang ito ay mabuti. Maging nung ikatlong araw, nakasulat Genesis 1:12, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Genesis 1:25, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sa huling araw, sinabi Genesis 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito'y napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Ngunit bakit walang binanggit na ito ay mabuti sa pangalawang araw? Kung bakit hindi sinabi ng Diyos na ito ay mabuti, marahil ang dyablo ay natatag na ang kanyang lugar doon. Kaya sa Efeso 2 verse 2, tumutukoy ito sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Efeso 6:12, tumutukoy ito sa laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Doon ang lugar kung saan natatag ang dyablo ng kanyang lugar. Itong dahilan kung bakit hindi masabi ng Diyos na ang pangalawang araw ay mabuti. Pagkatapos nilikha ng Diyos si Adan ay nilikha sa wangis ng Diyos upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Maging minamahal ng Diyos at maging kanyang anak. Ngunit sa ngayon, nanatili siyang hindi ganap. Dapat muna siyang makapasa sa pagsusulit. Anong uri ng pagsusulit? Dapat niyang malampasan ang tukso ni Satanas. Ang dyablo na pinalayas dahil sa nais maging gaya ng Diyos, doon lamang siya magiging tunay na gaya ng Diyos. Kaya ang dyablo ay pinahintulutang makapaglibot ng malaya. Bagamat hindi makita ni Adan, mula sa paningin ng Diyos, ang dyablo ay naroon sa halamanan ng Eden. Napalayas siya dahil nais niyang maging gaya ng Diyos. At ngayon, na hinahanda na ng Diyos na ibigay ito sa tao, gaano na lamang nanibugho ang dyablo. Kaya't pinupuntiryan niya ang tao na naglalayong ihiwalay siya mula sa Diyos at hilahin siya sa impyerno kung saan siya mismo ay patungo. Iyon ang dahilan kung bakit siya naghihintay. Kaya't binigyan ng Diyos ang dyablo ng pahintulot na subukin si Adan. Pinahintulutan ito ng Diyos. Walang magagawa ang dyablo kung walang pahintulot ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos ang dyablo na tuksuhin si Adan. Ano ang naging pagsubok? Sa halamanan ng Eden, naroon ang puno ng buhay at ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung ang isang tao ay kumain mula sa puno ng buhay, siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sila ay magiging katulad ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay kakain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, sila ay mamamatay. Sila ay itataboy mula sa harapan ng Diyos at mapupunta sa impyerno. Nagiging gaya sila ng dyablo. Kaya sa Eden, ang tao nilikha sa wangis ng Diyos ay inilagay sa pagitan ng Diyos at ng dyablo. Pwede niyang piliin na sumunod sa salita ng Diyos o tanggihan ito at makinig sa salita ng dyablo. Kapag napagtagumpayan niya ang tukso ng dyablo at sumunod sa salita ng Diyos, magiging gaya siya ng Diyos. Ngunit kapag sinuway niya ang salita ng Diyos at tinanggap ang kasinungalingan ng dyablo, magiging gaya siya ng dyablo at mapupunta sa impyerno kung saan patungo ang dyablo. Sa gitna, ang tao ay binigyan ng kalayaang mamili para sa kanyang sarili. Ngunit gaya ng alam natin, nagkamali si Adan sa pagpili. Nabigo siya sa pagsubok. Ngunit ang mapalad na tao, ang ligtas, hindi na lumalakad sa payo ng masama. Ang masamang ito, una at higit sa lahat ang dyablo. Sa panalangin ng Panginoon, itinuro sa atin ni Jesus ang panalangin sa Mateo 6 verse 13. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang iligtas sa masama, ibig sabihin ay mailigtas sa dyablo. Ibig sabihin ay iligtas mo kami sa tukso ng dyablo at sa kapangyarihan ng masama. Kaya sino ang pinakamasamang nilalang sa paningin ng Diyos? Ito ang dyablo. Ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi na dapat sumunod sa dyablo o mahulog sa kanyang tukso. Ang payo ng masama ay tumutukoy sa panlilinlang ni Satanas
at sa tusong kasinungalingan. Huwag tayong padaya sa mga iyon. Pagkatapos sumuway at bumagsak ni Adan, lahat ng ipinanganak kay Adan ay naging makasalanan mula pagkasilang. Ang kanilang pakikisama sa Diyos ay naputol dahil sa kasalanan. Ang tao ay sinumpa na magpagal at magpawis upang mabuhay sa mundong ito. Ang mismong mabuhay sa mundong ito ay naging isang sumpa, isang pagpapagal at buhay na pagdurusa. Sa babae, sinabi ng Diyos sa Genesis 3:16, "Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak ka na may paghihirap." Ang buhay ng tao mismo ay napuno ng pagpapagal, kalungkutan at sumpa. Kaya ang bawat tao ay ipinanganak na isang makasalanan dahil kay Adan, na nagmana ng kanyang likas na pagkamakasalanan. At ano ang payo ng masama? Ito ang lumang likas na pagkamakasalanan na itinanim ng dyablo. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ang mapalad na tao ay hindi sumusunod sa payo ng masama, ni nahuhulog man sa tukso ni Satanas. Ayaw niyang mabuhay ayon sa dating likas na makasalanan. Ang masama'y hindi lamang tumutukoy sa dyablo o masasamang tao sa mundo, kundi sa dating likas na pagkamakasalanan din na nasa atin. Iyan ang masama. Itong likas na pagkamakasalanan na itinanim ng dyablo. Ang mapalad na tao ay ang naipanganak na muli bilang anak ng Diyos. Hindi nabubuhay ayon sa pagnanasa ng makasalanang laman, kundi tinawag upang mabuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Huwag tayong mabuhay na sumusunod sa tukso ng masama o pagnanasa ng laman, kundi mabuhay na pinamumunuan ng gabay ng Espiritu Santo. Ang payo ng masama ay ang parehong dating likas na itinanim ni Satanas at ang mapandaya at masamang katwiran ng tao. Itinuturo sa atin ng kasulatan na huwag sundin ang gayong mga bagay. Sa Kawikaan, chapter 1, verse 10, sinasabi, "Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Huwag mo silang gayahin." Ngayon, tayong mga ligtas ay mga anak ng Diyos. Gayunpaman, tayo ay binabalaan na huwag sundin ang payo ng masasama. Kahit na pagkatapos ng kaligtasan, ang dating likas ay nananatili pa rin sa atin. Maganda sana kung ito ay nawala agad. Ngunit sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo, unti-unti tayong nababago. At ang pagbabagong ito ay nangangahulugan na ang dating likas ay unti-unting nawawala. At ang pagkatao ni Kristo, ang banal na likas ng Diyos ay higit na nabubuo sa atin. Ang ating mga puso ay nababago. Kaya kahit pagkatapos maligtas, silang ang pananampalataya ay hindi pa malago, ay mayroon pa ring likas na pagkamakasalanan. Iyan ang payo ng masama. Alam nyo kung nasa ng payo ng masama. Ito ay nasa loob natin. Huwag nyo lang basta ituro ang dyablo o isipin ang mga napakasamang tao lamang sa mundong ito. Ang dating likas na nasa atin, iyan ang payo ng masama. Ang hindi paglakad sa payo ng masama ay nangangahulugan ng hindi pagsunod nito o ang hindi pagkilos ayon dito. Ang taong naligtas ay dapat na ngayon mamuhay sa pamamagitan ng banal na spirito.
at sumunod sa salita ng Diyos at hindi mamuhay ayon sa dating likas na binigyan ng kapangyarihan ni Satanas. Galatia 5 verse 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Sinabi ito para sa mga ligtas, lumakad kayo ayon sa Espiritu, huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ng pagnanasa ng laman. Ibig sabihin, hindi kayo mabubuhay ayon sa dating likas na makasalanan. Ngunit sa Galatia 5:17, pinapakita na mayroong paglalaban sa loob ng ligtas na tao. Ang pagnanasa ng laman ay nanatili pa rin sa atin, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Ibig sabihin sila ay magkasalungat. Ang sumasalungat ay nangangahulugang kumontra. Ito ay nakasalin ng against sa English. Sa anumang paraan, ang laman ay sumasalungat at tumatanggi sa Espiritu. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Galatia 5:17. Ang taong ligtas ay nalalaman at natututunan na ngayon kung ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Mayroon silang malalim na pagnanais sa kanilang puso na gawin ang kalooban ng Diyos, ang pagnanais na ibinigay ng Espiritu Santo. Gayunman, ang dating likas ay nanatili, sumasalungat at tumatanggi ito sa pagnanais ng Espiritu. Kapag narinig ng ligtas na tawang salita, sinasabi nila, Opo, opo, salamat po, dapat akong mabuhay ayon sa salita ng Diyos, mabubuhay ako ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang ganyang pagnanais ay naroon. Kung wala ito, kung ganon, ito ay isang kasinungalingan. Kung wala ito, may mali. Ang pagnanais ay naroon, ngunit ang tunay na tanong ay ito, nabubuhay ba talaga tayo ayon sa salita ng Diyos? Pagkatapos ng mensahe at paglabas natin sa church building, ang pusong nais sumunod sa salita ng Diyos ay nagsisimulang maglaho. Habang bumababa tayo ng hagdan, nagsisimula tayong mag-isip, kailangan ko ba talagang mamuhay ayon sa salita? May sarili akong kalagayan. Kung susubukan kong mamuhay ayon sa salita, magkakaroon ng mga paghihirap. Kapag may nakikita tayong naglalakad na nakasuot ng magarang damit, iniisip natin, wow, ang ganda. Kapag may dumaan na bagong kotse, iniisip natin, sana mayroon din ako niyan. Pumapasok ang inggit at ang mga bagay na hinahabol ng sanlibutan ay nagsisimulang magmukhang kaakit-akit sa atin. Ganyan ang nadadaya. Ganyan ang pakana ng masama. Naintindihan niyo ba? Kailangan niyo talagang pag-isipan ang tungkol dito. Ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Kapag dumalo tayo sa church, natututo tayo ng salita ng Diyos at ang ating mga puso ay naantig na mamuhay ayon dito. Ngunit kapag lumabas na tayo, ang mga bagay ng sanlibutan ay nagsisimulang tuksohin muli ang ating mga puso. Kaya sa Roma chapter 8 verse 7 hanggang 8, kaya nga hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin Roma chapter 8. Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 7 hanggang 8. Basahin natin ang sabay. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, maging ang taong ligtas ay mayroong pang makalaman na kaisipan at ang dating likas na hindi pa lubusang nababago. Kaya ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Bago tayo naligtas, siyempre po, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit kahit pagkatapos ng kaligtasan, ang likas na iyon ay nanatili. Ang likas na sumasalungat sa Diyos, na nagiging kaaway ng Diyos. Sa Mateo 10:36 may talatang nagsasabi, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ngunit mayroon ding kaaway na nasa loob ko.
ang bahagi ko na ayaw sumunod sa salita ng Diyos, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ayaw ng laman na magpasakop sa kautusan. Mayroong kaisipan na kailangan ko ba talagang mamuhay ayon sa salita ng Diyos? Kaya ang laman ay hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Dapat itong mabago. Hanggat hindi nangyayari ang pagbabago, may paglalaban sa loob sa pagitan ng pagnanasa ng laman at ng Espiritu Santo. Kaya sinasabi ng Biblia, ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Maging ang isang taong ligtas, kung nabubuhay pa rin siya ayon sa laman, hindi niya mabibigyang lugod ang Diyos. Roma chapter 8. Verse 13 hanggang sa 14. Ang laman ay may kaisipan na sumasalungat sa Diyos. Dapat din nating tandaan na ang dating likas na maaaring gamitin ng dyablo ay nasa atin pa rin. Roma 8:13 hanggang 14. Roma 8:13 hanggang 14. Basahin po. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Ngayon ito ay isang napakalakas na pahayag. Ngunit kung ang taong ligtas ay namumuhay ayon sa laman, sinusunod ang mga pagnanasa nito. Hindi lamang ang katawan niya ang mamamatay. Ang kanyang kaluluwa ay maaaring mapunta sa impyerno. Iyan ang magiging patunay na hindi talaga sila naligtas. Huwag tayong mamuhay ayon sa laman. Maging ang mga ligtas na hindi pa malago ang pananampalataya, patuloy na nakikipaglaban sa pagitan ng laman at ng Espiritu. Minsan, nabubuhay ayon sa laman. Minsan ay nabubuhay ayon sa Espiritu. Paunti-unti nababago. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Ngunit kung ang sino man na nagsasabing siya'y ligtas pero nabubuhay ayon sa laman, gaya ng isang taong hindi ligtas, mamamatay siya. At ang lugar kung saan siya mamamatay ay sa impyerno. Ang buhay pananampalataya ay hindi relihiyosong gawain. Ang relihiyon ay ang pagsunod sa mga ritual at ang isiping ang magawa iyon ng maayos ay sapat na. Hindi ganun ang buhay pananampalataya. Ito ay ang matuto ng salita ng Diyos at mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Dapat tayong mabuhay ayon sa Espiritu. Kung tayo ay patuloy na mabubuhay ayon sa laman, tiyak na haharapin natin ang kamatayan. Ang talatang mamamatay ka ay isang nakakatakot na kataga. Habang pinag-iisipan ko itong mabuti, naunawaan kong hindi lang pisikal na kamatayan ang tinutukoy nito, kundi pati walang hanggang kamatayan. Dapat patayin ng mga Kristiyano ang mga gawa ng katawan sa pamamagitan ng Espiritu. Dapat nating mapagtagumpayan ang laman sa pamamagitan ng Espiritu. Hanggang kailan tayo mamumuhay ayon sa laman? Kailangan nating suriin ang ating sarili. Sinasabi mong ligtas ka, na Kristiyano ka, at maaring maraming taon na ang nakalipas mula nang maligtas ka. Nagsisimba ka, tinatawag ang iba na brothers at sisters, at umaarte gaya ng mga naligtas. Pero kung nabubuhay ka na hindi ayon sa Espiritu, sa halip ay namumuhay ayon sa laman, ano ibig sabihin nito? Hindi ba iyon ay ebidensya na ikaw ay hindi pa talagang ligtas? Paano ang isang taong ligtas ay mabubuhay ng ganito? Kaya ang sinasabing kung ikaw ay namumuhay ayon sa laman, tiyak na mamamatay ka ay napakaseryoso at nakakatakot na pangungusap.
Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Ang isang taong ligtas ay mayroong Espiritu Santo. Roma 8:9. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Ang Espiritu Santo ay nasa atin. Unti-unting sinasakop ng Espiritu ang laman at binabago ang ating puso upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ng paunti-unti. Kaya nga sinasabi sa Roma 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Katulad ng Espiritu ni Kristo at Espiritu ng Diyos. Roma 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. Ang mabuhay ayon sa banal na Espiritu ay ebidensya na tayo mga anak ng Diyos. Ngunit kung ang sino man ay hindi nabubuhay ayon sa Espiritu, pero sinasabi lang na sila ay Kristiyano o nag-aangkin na sila ay ligtas, kung ganon, hindi pa talaga sila ligtas. Yun ay mali, hindi ba? Ang tunay na Kristiyano ay tunay na pinagpalang tao at malinaw na paraan ng pamumuhay na ayon sa sinasabi ng Biblia. Ipinapakita nito kung paano tayo dapat mabuhay. Mga awit 1 verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ang mundong ito ay masama. Ang mundong ito ay masama. Sa unang Korinto 15:33, sinasabi na lumayo sa masamang kasamahan. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Sinasabi nila na makikilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang kaibigan. Kung ikaw ay malapit sa isang tunay na Kristiyano na namumuhay ng mabuting buhay pananampalataya, magiging katulad ka niya. Gayunman, kung mas masaya para sa iyo ang makasama ng mga makamundong kaibigan kaysa mga tunay na naligtas, magiging katulad ka rin nila. Lumayo sa masamang kasamahan. Kailangang alisin mo sila ng tuluyan. Pagkatapos mong maligtas, kailangan mong suriin ang mga relasyong ito. Kailangan nating gumawa ng mga pagkakataon para maibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Para sa layunin ng pangaral ng ebanghelyo. Gayunman, kailangan nating tuluyang putulin ang ating ugnayan sa hindi mananampalataya at masasamang kaibigan. Kung hindi, gaya ng sinasabi sa unang Korinto 15:33, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Magiging dahilan sila ng pagkatisod sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga sinasabi, huwag kayong padaya. Sinasabi, sa unang Pedro chapter 5 verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng malalapa. Unang Tesalonica 5:6, manatiling handa at magpakatino. Ang dyablo ay talagang gumagala at umuungal gaya ng leon na naghahanap ng malalapa. Ang mga taong hindi ligtas, silang namumuhay ayon sa laman, ay tulad ng mga nasa loob na ng tiyan ng dyablo dahil sila ay nailunok na. Tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa, kailangan mong maunawaan na kahit pa para sa taong ligtas, kahit na ang kanilang kaligtasan ay hindi na mawawala, ang kanilang buhay pananampalataya ay maaaring mawasak. Kung ganon, kung ang taong ligtas ay mamumuhay gaya ng taong hindi ligtas na mayroong buhay pananampalataya, yun ay magulo.
sila po ay tinatawag na makalaman. Kahit pa sila ay naligtas. Kung sila man ay naligtas o hindi, hindi talaga natin matitiyak. Kaya sinasabi sa Awit 1 verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Tama po. Tungkol sa daan ng mga makasalanan. Mayroong daan na pinupuntahan ng mga makasalanan. Sa Mateo 7:13 hanggang 14, sinasabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mayroong dalawang daanan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at maraming pumapasok doon. At sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay, ibig sabihin, mahirap ang daanan. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. Gayunpaman, iniisip ko noon na ang makipot at maluwang na pintuan sa talatang ito ay kumakatawan sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Kagaya ng nalalaman ninyo, kakaunting tao lamang ang pumapasok sa makipot na pintuan. Sa ibang salita, ang kakaunting bilang ng mga sumasampalataya kay Jesus, sila ang mga naligtas. At tungkol sa mga pumapasok sa maluwang na pintuan, sinasabi na marami ang pumapasok doon sapagkat maluwang ang pintuan at daan patungo doon. Hindi po iyon mali. Yun po ay tama. Gayunpaman, kung titingnan natin ng mabuti, ang talatang ito ay hindi po kumakatawan sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Sinasabi po ng talatang ito na mayroon pong dalawang uri ng mananampalataya. Kung titingnan natin ang ibang talata, Mateo 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang isang taong tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay isang mananampalataya. Magiging mabuti po na kung ang bawat isa na tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ngunit sinabi niya, hindi lahat ay papasok. Sinasabi pa nga, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Propesiya, pagiging pastor, isang evangelist, isang misyonaryo, o pagiging doctor of theology, magagawa din po ng mga taong hindi paligtas sa mga bagay na ito, pagiging deacon, elder o pastor. Mayroon pang mga tao na nagsasabi, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Hindi ba't nakakamangha po ito? Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kita nyo po, magagawa ng dyablo na magpakita bilang anghel ng liwanag. Nagpapakita ang mga ito sa kaparehong paraan. Kaya kung titingnan natin ang buong mga talata, ang makipot at maluwang na pintuan, hindi po nangailangan ng pagkakaiba sa pagitan ng mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Sinasabi dito na mayroong dalawang uri ng tao sa mga mananampalataya. Si Cain at si Abel, sila po'y parehong naghandog. Tama po, gayunpaman. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at hindi tinanggap ang kay Cain. Pareho silang naghandog sa magkaparehong paraan. Pareho po silang nagsikap para sa Diyos. Kailangan din po nating maunawaan na sa pagitan ng mga mananampalataya, muli po mayroon namang dalawang uri. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 siglo, ang golden age ng Kristyanismo. Napakarami pong mga church building, maraming mga pastor at iba't ibang sekta. Ito po'y nakakamanghang bagay. Ngunit ang tanong po ay, sa kanilang lahat, ilan ba talaga ang tunay na born again? Sa Lucas chapter 13, sinasabi, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Ang mga taong magsisikap na pumasok ay ang mga taong sumasampalataya sapagkat nais nilang mapunta sa langit. Gayunpaman, kahit na sila'y nagsisikap na pumasok, sinasabi na marami ang hindi makakapasok.
Marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Sa susunod na talata, sinasabi na pagkatapos na maisarang pintuan, magsisimula kayong tumayo sa labas at tumuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. At siya isasagot sa inyo, hindi ko kayo. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Lucas 13:25. At kanilang sasabihin, anong ibig mong sabihin? Hindi mo kami kilala. Kami kasama mong kumain at uminom. Lucas 13:26. Ibig sabihin po na malapit kami sa iyo. Sinasabi din nila na nagturo kami sa iyong mga lansangan. Kami direktang natuto mula sa iyo. Sumagot si Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito'y pambirang bagay. Ang Kristyanismo ay nasa lahat ng dako sa mga panahong ito. Kakatapos ko lamang dumalaw sa New York, Kentucky, sa ating retreat center at sa Washington sa US. At habang ako po ay nakasakay sa kotse, nakakita po ako ng napakaraming mga church building. Ang iba sa mga ito ay napakaganda ang pagkagawa. Gaano po kabuti kung ang lahat ng mga taong ito ay mga ligtas. Sila po'y tumatawag sa pangalan ng Panginoon at mukha silang mabubuting mga mananampalataya. Ngunit napakahirap na mahanap ang mga tunay na born again. Habang sinasabi ko ito, maaring maisip ninyo na sobra naman ako. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi ng parehong bagay. Lucas 12:32. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang mga kinalulugdan ng Ama na kung kanino niya nais ibigay ang kanyang kaharian ay maliit na kapulungan lamang. Mga munting kawan, napakamunting kawan. Ang aking inaalala sa ating church ay ito. Kung titignan natin ang percentage, tiyak na maraming mga taong born again at ang mga taong hindi naman tunay ay napakakaunti lamang. Mas mabuti pa sana kung wala po sa atin ang peke. Ngunit sa palagay ko ay mahirap na umasa na maging 100% talaga. Pasensya na po talaga kung nasabi ko ito. Ito po ang dahilan kung bakit natin kailangan maging spiritually alert. Ito ay hindi isang bagay na basta-basta makakamit sapagkat may mga hindi ligtas na nakikisama sa mga naligtas na mga banal. Tulad ng isang taong sumusubok na magbayad ng peking pera sa pamamagitan ng paghahalo nito sa totoong pera. Kaya nga sinasabi ng mga naligtas ay maninirahan. Awit 1:5, sa kapulungan ng matuwid. Hindi po ba na ang kapulungan ng matuwid ay ang church? Ang pagtitipon ng mga ligtas na mga mananampalataya. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Ang mga Kristiyano na nakaunawa ng masaganang biyaya ng Diyos at mga naligtas ay naninirahan kasama ang mga matuwid, kasama ang banal na kapulungan. Hindi sila lumalakad sa daan ng masasama. Ang mga matuwid ay hindi nabibilang sa kapulungan ng mga masasama. Ang salitang kapulungan. Ang salitang kapulungan ay tumutukoy sa isang grupo, isang pagtitipon. Isaiah 53:6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin lumihis sa kanyang sariling daan. Ang Diyos ang pastol at tayo naman ang mga tupa. Ngunit ang tupa na iniwan ang pastol ay hindi sumusunod sa kanya. Sila'y lumihis sa kanilang sariling daan. Kaya sinasabi na tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Ibig sabihin lamang po na tayo ay lumihis sa maling daan. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ang mabuhay ng ayon sa sariling kalooban ay katigasan ng ulo at kasakiman. Kung susundin ninyo ang daang iyon hanggang sa katapusan, ito'y patungo sa impyerno. Kaya nga sa Gawa 1:25, pagkatapos na maipagbili ni Judas si Jesus sa halaga na 30 pirasong pilak at nagpakamatay, ang isa sa 12 alagad ay nawala. Ang mga alagad ay nagtipong muli upang pumili ng isa na papalit sa kanya. At habang nanalangin ay kanilang sinabi sa Gawa 1:25, sa pagka-apostol na tinalikuran ni Judas upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar.
Ang bumagsak sa kanyang sariling daan hanggang sa katapusan, kanyang sariling daan ay ang impyerno. Kaya kung lilis tayo sa sarili nating daan, sa huli, ito ay patungo sa impyerno. Ngayon, tayo ay dapat lumakad sa daan na inilagay sa atin ng Diyos. Sinabi sa Hebreo 10:20, Hebreo 10:20, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay ang kanyang laman. Naunawaan niyo po bang ibig sabihin nito? Nung si Jesus ay namatay sa krus, ang tabing sa templo sa Jerusalem, ang tabing ng dakong kabanal-banalan ay napunit sa dalawa. Mula sa itaas hanggang sa baba. Ano ba ang tabing? Sa harap ng bahagi ng tabing, narito ang dakong banal. Dito makikita ang mga naglilingkod sa templo. Sa likod naman ng tabing, naroon ang dakong kabanal-banalan. Ito ang lugar kung saan naroon ang Diyos. Sa araw ng pagtubos, sa 10 araw ng 7 buwan, ito ang araw na tumatanggap ng kapatawaran ang mga Israelita sa mga kasalanang ginawa nila sa loob ng 1 taon. Nagdadala sila ng dugo ng kordero o kambing o toro, bubuksan ang tabing at papasok doon at iwiwisik ang dugo. Mananalangin sa luklukan ng awa at lalabas. Kapag siya ay lumabas mula sa puntong iyon, ang mga kasalanan na kanyang ginawa ay muli niyang gagawin pagkatapos din ng araw ng pagtubos. Ngunit nung namatay si Kristo sa krus, napunit ang tabing mula sa itaas hanggang baba. Ibig sabihin nito na ang harang sa pagitan ng Diyos at tao ay naalis. Kaya sabi, ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay ang kanyang laman. Nung namatay ang katawan ni Jesus, napunit ang tabing, ang pot ay naalis. Nung ipinako sa krus si Jesus, inulos ang kanyang tagiliran, sinibat ang kanyang puso at lumabas ang dugo at tubig. Sa sandaling iyon, ang pinto ng langit ay nabuksan. Ang harang na humaharang sa pagitan ng Diyos at tao ay napunit dahil sinasabi na ang tabing ay lumalarawan sa laman ni Jesus. Sa pamamagitan ng kamatayan ng laman ni Jesus, tayo ay nagkaroon ng tinatawag na isang bago at buhay na daan upang tayo makapunta sa Diyos. At sa awit 23 verse 3 sinasabi, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Pagpapanumbalik ng ating kaluluwa ay nangangahulugan na iniligtas niya tayo. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Inaakay ng Diyos ang mga naligtas patungo sa landas ng katwiran. Kaya sabi rin, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ano po ang taong manunuya? Ang mga taong mapagmalaki na tumatanggi sa salita ng Diyos ay tinatawag na manunuya. Maging ang isang taong naligtas ay pwede ring maging ganito kung alam nila ang salita ng Diyos. Ngunit sinasabi nila, marahil, yan nga ang sinabi ng Diyos, pero ayaw kong mabuhay ng ganyan. Kung ganoon, ano po ito? Ito ang pagiging manunuya at masuwayin, di ba? Dapat ba nating hindi sundin ang salita ng Diyos? Sinasabi po sa Pilipos, chapter 2, verse 8, sinabi ni Jesus, naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Dahil si Jesus ay maamo at may mapagpakumbabang puso. Mateo 11:29, gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gaya ng kordero na dinadala sa katayan. Isaiah 53 verse 7. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig at siya'y tahimik, ito'y pagiging maamo. Ang taong naligtas, kahit gaano man magdusa o maghirap, siya ay simple at tahimik na sumusunod. Itong ibig sabihin ng pagiging maamo. Kaya ang salitang manunuya ay tumutukoy sa mga taong nakakaalam ng salita ng Diyos, ngunit hindi nabubuhay ayon dito. Sa halip ay nabubuhay sila sa sarili nilang pagnanasa.
Ito ay tunay na pagmamataas. Ito ang taong manunuya. Sabi, umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kaya tayo ay dapat na agad tumayo sa pagkakaupo doon. Tama? Kapag may gumagawa ng mali, tinatawag natin ang taong iyon na mapagmataas at masuwayin. Dahil alam niya ang salita ng Diyos, ngunit hindi niya ito ginagawa. Hindi tayo dapat umupo sa upuan ng mga manunuya, kundi tumayo mula doon at magtungo tayo sa Diyos. Habang ginagawa natin ito, nakatingin tayo sa Biblia. Buksan po natin. Awit 1, verse 1 at 2. Awit 1, verse 1 at 2. Buksan natin. Awit 1, verse 1 at 2. Awit 1, 1 at 2. Sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Sabi, mapalad ang tao. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat lumakad sa payo ng masama. Ito ang tukso ng dyablo o kapag tayo nabubuhay ayon sa ating laman o sumusunod sa masasamang kasamahan. Kaya sabi, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi tayo sumasabay sa agos ng sanlibutan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ibig sabihin, hindi tayo nananatili sa pagiging mapagmalaki at masuwayin na kung saan alam natin ang salita ng Diyos, ngunit tumatanggi tayong sundin ito. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Ang kautusan ng Panginoon ay hindi lamang tumutukoy sa 10 utos. Ang kautusan dito ay tumutukoy sa buong salita ng Diyos. Sabi pa, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, upang magalak sa salita ng Diyos at pagbulay-bulayan ito sa araw at gabi. Kinakailangan na sumalamin sa atin ang salita ng Diyos sa lahat ng oras, mapaaraw man o gabi. Gaano ba tayo tunay na nagagalak sa salita ng Diyos? Sinasabi sa mga awit 119 verse 15 hanggang 16. Sabi doon, ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Upang makapagbulay sa salita ng Panginoon, upang magalak sa kanyang kautusan, at upang hindi makalimutan ang kanyang salita. Gusto nilang matuto ng salita ng Diyos para mabasa ito, marinig at masaulo at makatagpo ng kagalakan sa pagsasagawa nito. Ganito ba kayo nagagalak? Sa panahon ng lumang tipan at bagong tipan, lalo na sa lumang tipan, wala silang sapat na panahon para makapag-aral ng salita, hindi gaya natin ngayon. Sinabi po sa Kawikaan 3 verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad sa iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ang kilalanin ng Diyos sa lahat ng iyong lakad ay nangangahulugan na suriin ang ating buhay sa liwanag ng salita at mamuhay ng ayon sa salita. Kung hindi, ibig sabihin ay hindi mo kilala ang Diyos ni ang salita. Sinasabi sa Bible na ganito, pero ayaw ko mamuhay ng ayon dito. Ito'y hindi pakilala sa Diyos. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Sa mga awit 119, sa verse 50, ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ang iyong salita'y nagbibigay sa akin ng buhay, kaaliwan sa aking kapigatian. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, madaming kahirapan. Subalit ang salita ng Diyos ay nagiging ating kaaliwan sa mga pagkakataong iyon. Ang salita ng Diyos ay kaaliwan sa aking kapigatian. Ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Anumang kahirapan ang ating maranasan, kung matututo tayo sa salita at magagalak,
Gigisingin nito ang ating mga puso upang mabuhay tayo ayon dito. At habang sumusunod tayo sa salita, ito ay magbibigay sa atin ng buhay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian. Nang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ang iyong salita ang nagbibigay sa akin ng buhay, kaaliwan sa aking kapigatian. Subalit ang salita ng Diyos ay nagiging ating kaaliwan sa pagkakataong iyon. Titignan po natin at babasahin sa aklat ng mga awit. Sa aklat ng mga awit, aklat ng mga awit 119 verse 56. Mga awit 119 verse 56. Mga awit 119 verse 56. Basahin natin. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Kung pag-iisipan natin ang talatang ito ang tinamo ko. Sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ang mga taong namumuhay sa malaking bahay ay nag-e-enjoy sa lahat at mayroon ng maayos na kalusugan. Ang nag-iisip na iyon ang tunay na kayamanan. Nag-iisip silang ganun ang tunay na kayamanan. Subalit sinabi ng mga awit, ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Sa araw na tayo ay tatayo sa harapan ng Panginoon, gagantihan niya tayo ayon sa ating mga ginawa. Mateo 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao. Kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa Apokalipsis din, 22 verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kahit na wala tayo ng anumang sa ngayon, ang katotohanan ng sumusunod tayo sa salita ay ang ating pagmamayari. Ibig sabihin na tayo ay mayayaman. Silang mga tumutupad ng salita ng Diyos ay mayayaman sa walang hanggang pamana ng Panginoon. Ito'y ating pagmamayari. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Muli nating basahin. Awit 119 verse 60. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Dapat tayong magmadaling sumunod sa salita ng Panginoon. Kapag naunawaan natin ang salita, dapat nating gawin ang ating makakaya upang sundin ito. Tama po ba? Huwag tayong maantala. Huwag tayong maantala. Basahin din po natin sa verse 63. Ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo at ng mga tumutupad ng mga tuntunin mo. Ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo. Malinaw na ito po ang naligtas at ang mga tumutupad ng mga tuntunin mo. Mga kapatid, sa anong uri ng mga tao ba tayo nakikisama? Masama na tayo ay napapasama sa mga hindi ligtas. Siyempre, dahil sa business o pag-evangelize, tayo nakikisama sa kanila. Dala ng pangailangan. Subalit,
Dapat na ang ating mga kasama ay silang mga natatakot sa Panginoon, mga banal at mga taong tumutupad ng salita ng Diyos. May kasabihan na makikilala mo ang tao base sa kanyang mga kaibigan. Hindi dapat tayo magkaroon ng maraming makamundong mga kaibigan. Dapat po tayong magkaroon ng sinserong fellowship sa gitna ng samahan ng mga banal na tumutupad sa salita ng Diyos. Madami pa akong gustong sabihin mula sa aklat ng mga awit. Ngayon, subalit, pag-aralan natin ang mas malalim sa susunod. Pag-aralan natin ang mga awit 119. Ngayon, ito ang pinaka-mahabang chapter ng Biblia. Mayroon itong 176 na talata. Mahaba po. Subalit ito po ang gitna ng Biblia. Kung mayroon kayong oras, pakiusap, basahin nyo ito ng marahan. Kaya sa susunod ay ituturo ko ito. Sa mga awit 1, verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Dapat nating matutunan ito, kabisaduhin at ingatan sa ating mga buhay. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang nasa langit, nagpapasalamat kami sa inyo para sa inyong dakilang biyaya. Sa mga huling araw, kami ay inyong pinili, iniligtas at pinabanal ninyo kami at inihiwalay mula sa kasamaan ng mundo at ginabayan kami upang mamuhay sa natitira naming buhay para sa inyong kaluwalhatian. Pakiusap, gabayan ninyo kami upang ang aming mga puso at buhay ay maging karapat-dapat bilang inyong mga banal na anak nang walang anumang dapat na ikahiya at kami ay makapamuhay lamang para sa inyong kaluwalhatian sa gitna ng mga banal. Nawa kami ay maging mga taong karapat-dapat na tumanggap ng papuri, karangalan at kaluwalhatian sa harapan ng maluwalhating presensya ng Panginoong malapit nang dumating. Sa inyong salita, pakiusap, panumbalikin ninyo kami mula sa maling gawa sa aming buhay. Pangunahan ninyo kami at gabayan upang kami makapamuhay ng maayos sa natitira naming buhay ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.